Kasi ito lang yung bukod tanging mga babalikan mo sa wedding day. So kapag maghanap kayo ng pwesto ng venue, like magkaroon ka ng multiple options. Nag-set lang kami ng budget talaga kung saan lang kami iikot kasi ayaw naman namin magsobra-sobrang gastos sa kasal. Isahang galawan na lang kayo sa relasyon, di ba? Kasi nga aswan na kayo. Hey guys! This is Joel. And this is Katrina Javier. Uy! Kiss ka, kiss ka. Landi. So guys, yes, here we are. And we're married! Ito yung first time na humarap tayo sa camera at makipag-usap sa inyo ng kasal na kami. Kaya today, dahil ang daming nagtatanong sa inyo about sa naging wedding namin, so sasagutin namin siya today. Diba? Yes, sa ating vlog. First ever vlog as Mr. and Mrs. Javier. Yes! Akalain mo yun. So, nagtanong ako sa IG ng after wedding questions nyo at ang dami nag-message sa inyo kaya sasagutin natin siya today. Yes, grabe ang saya, no? Andun pa rin ako sa feeling na nasa wedding pa rin ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami tapos sa mga postings kasi ang dami pa namin na kailangan i-post. Kasi ang gaganda ng mga photos and videos, hindi pwedeng may stock lang siya dyan. Kaya, sinishare namin siya sa mga social media accounts namin. And hindi pa tapos yun. Ang dami pa. Ang dami pa namin gustong pasalamatan, ang dami pa namin gustong i-share. Eh, nakakatawa kasi pati yung ibang tao. Talagang going hard sa ating wedding. Anyways, love ko. So, sige, magsagot na tayo ng mga katanungan. Okay. Grabe, ganito pala yung feeling. Parang tumanda ako mga 10 years after ng wedding. Ako, sumakit agad yung likod ko eh. Lalo pag nakita natin yung mga photos. Oo, lalo na yung mga formal photos natin na tayong dalawa lang na ipapa-frame. Grabe, sabi ko, parang hindi ako to. By the way, before we start, gusto ko na rin pasalamatan lahat ng mga nag-congratulate, lahat ng mga naging part ng wedding namin sa mga ninong-ninang, suppliers, lahat sa inyo. Talagang, ang masasabi ko lang, sobrang saya ng wedding experience namin. No, love? Yes, as a bride, kasi masyado marami akong naririnig at nakikita na stressful sila sa wedding day nila. Pero ako guys, I swear, wala akong naging stress sa wedding ko. Ganun kagaling yung coordinators ko, yung buong team, buong suppliers, kasi talagang hindi nila kami binigyan ng sakit sa ulo ni Joel. Talaga parang princess and prince lang kami that day. Yeah. Diba? Kaya sobrang, gusto ko tuloy ulit ikasal. Tsaka, alam mo, masaya talaga yung wedding kasi yung iba, parang excited na sila matapos sa wedding. Ako parang during sa moments na yun, parang ayaw kong tumigil yung moment na. Oo, di ba? Kaya mo matapos yung day. Totoo. Tsaka hanggang ngayon, ang dami nagme-message sa akin ng mga friends ko na talagang na-inspire sila sa wedding, super happy sila. Tsaka ang daming nagkukwento sa amin, family and friends, na yun yung best wedding na napuntahan nila. Wow. Kaya thank you so much. Di ko alam kung binobola nila kami or what, pero wala kaming narinig na bad feedback. Yeah, totoo. Kasi syempre, kilala ko naman yung family ko. Talagang mga prangka yun. Oo, mga prangka sila. Kapag di nila talaga nagustuhan, talagang sasabihin nila. Pero kahit sila talaga, wala silang masabi. Siguro sa mga susunod na contents, lalo to si Katrina, diba? Makapag-share din siya ng knowledge and experience niya as a bride. Kasi talagang galing. Kung iba, may coordinator ako. Ito coordinator ko. Anong say nyo sa expectation versus reality sa planning stage nyo? Ikaw ba? May sasagot ka ba doon? Sa reality ako mag-share. Bakit? Okay, sa planning stage muna tayo. Kasi ang kinuha kong package sa wedding ko kasi all-in. Alam mo yung all-in package, yung hindi na ako yung mag-iisa-isa contact sa mga suppliers and all. Kasi nga, yun nga, masyado akong busy ni Joel for that. Kaya kumuha ko ng all-in. So, kumuha ako ng package sa Awesome Events. Ito yung page nila. In-avail ko yung all-in package nila at sila yung katulong ko magplano sa buong, I think 1 year yun. And sa planning stage, sobrang gaang lang nito for me kasi nga halos sila na yung may kausap sa mga suppliers. Tapos yung mga inaasikaso ko na lang yung talagang mga assignment namin, like anong gusto naming wedding hashtag, yung mga kailangan na bilhin pa, tapos yung mga designs. Actually, yung mga final decision making na lang talaga kami. So, para sa akin, sobrang aluwal sa akin nun kasi hindi na ako yung nag-iisip nun. Magbibigay na lang sila sa akin ng idea, tapos pipili na lang ako doon or ako yung magbibigay ng idea. Kaya parang hindi ako nagkaroon nung yung parang sinasabi nila, uy, stressful yung pagpa-planning. Meron, little, pero hindi yung sobra-sobra. Then, nagulat na lang ako nung sa wedding na. 'Di ba? Parang sabi ko, parang wala akong inasikaso, wala akong ginagawa. Ano kaya mangyayari? Feeling ko ganun, very anxious pa ako noon eh. Tapos nung nasa wedding day na kami, sabi ko, shucks,
Ang ganda nung wedding, nung nandun na ako sa chair, pagising ko pa lang ng umaga, sinalubong agad ako ng coordinator ko, shoutout kay Miss Pia and kay Miss Cha, kasi sila talaga yung hands-on sa amin, na talagang, umalis na kayo sa mga GC natin, para hindi nyo nakikita yung conversations namin sa mga suppliers, chill lang kayo, kami na po bahala, even yung mga food, sila nagdala sa mga entourage, yung mga pumupuntang bisita, family namin, sila nag-cater, tapos ako, nasa makeup chair na lang ako, cellphone, makeup, wala na talaga ako inisip, promise. Hindi ako nagbibiro, guys. Kaya talaga, kino-commend ko talaga yung Awesome Events. Hindi siya sponsor, guys. Nagbayad kami dito. Pero talagang sobrang galing talaga nila. Wala akong masabi. Sobrang ganda na naging wedding ko. Talagang na-exceed niya yung expectations ko. Nice. Diba? Ikaw naman. Ang dami ko sinabi. Ikaw naman, my groom. My husband. Tama yan. Totoo. Magaling talaga. Wala rin ako masabi. Yung reality, parang more than nga siya talaga sa pinagpaplanuhan namin. And yun nga, sa preparation stage, planning stage, it's a one whole year na preparation. Pero yung tulad nga sinabi ni Kat, siya naman talaga yung makakapagsabi nun. Very relaxed siya. Na parang dun nga siya natatakot bakit sobrang relaxed siya. Dapat stress siya. Kasi yun yung expectations na binild up ng mga ibang bride eh. Pero sa experience nila. Siguro kasi DIY sila. Pero sa part kasi natin, talagang ang dami nag-guide sa amin dahil nga all-in na yung kinuha namin. So, yeah. Ang ganda eh. Ang ganda. Wala talaga ako masabi sa reality. Yes. Ewan ko kung dahil wedding ba namin yun, pero sobrang ganda, guys. And according sa mga feedback nga ng family and friends namin, talagang nagustuhan nila at na-inspire yung iba nga. Sabi nila, uy, kinuha ko yung supplier mo na to. Uy, ito yung kinuha kong ano. Kaya sobrang na-happy ako na through our wedding, diba? Parang nagkaroon sila ng idea. Kaya sobrang thank you talaga, Awesome Events. Paulit ako dito, hulog kayo ng langit sa amin at pinaganda nyo yung aming wedding. Yeah, ang pinakamagandang expectation versus reality siguro na nangyari is yung in-expect ko na, especially nung day before na uulan. Yes! Kasi talagang malakas ulan talaga nung mga nakaraang araw na yun. Kasi yun sa Tagaytay, tapos May na nga, end of May. So, paulan-ulan na. Kaya yun nga, night before, nag-uusap na kami ni Kat, magka-call kami, love, parang uulan na talaga, wala tayong magagawa. So, dumating na sa point na umorder na si Kat ng mga payong, nagpa-reserve na sana ng tent, kasi nga uulan na talaga. Pero sa reality, kwento ko lang kasi according dun sa AccuWeather, 28 kasi yung kasal namin, 27, 50% chance of rain. Tapos, nung chinek ko nung 28, 98% chance of rain yun. So sabi ko, wala na talagang pag-asa to kasi umulan ng 50% chance of rain eh. Kaya sabi ko, order na ako ng payong. Tapos medyo sad na ako nun kasi mawawala yung essence ng pagka-garden wedding kung may tent eh. Or kung may payong, mahahaselan yung mga bisita, baka mabasa sila, diba? Pero sobrang blessed talaga namin at sobrang anlakas talaga namin kay Lord kasi talagang hindi niya pinaulan that day. Diba? During the ceremony, hindi talaga umulan. Hindi. Nung nasa reception na, nagulat kami na umuulan pala sa labas. Pero nasa loob na kami. Grabe, thank you talaga. Thank you, Lord, talaga. So, ang reality ng wedding, more than what we imagined. Pero mo, according nga kay Meling Marco, Ate Kat, ang lakas nyo talaga kay Lord, hindi umulan. Buti na lang talaga. Yeah. Yes, di ba? Did you go on a honeymoon? Weird question. Kahit sa amin, pag naririnig namin, talagang weird pa siya pakinggan. Pero, after nung wedding, nag-book si Joel sa Escala, Tagaytay para lang mag-regain ng energy kasi nga pagod na pagod kami that day. And, I think hindi yun yung honeymoon namin. Nagpahinga lang kami. Tapos, after that, umuwi na kami dito sa house. And, dito pa lang kami magpa-plan ng honeymoon namin. So, saan ba tayo, love? Yeah, actually, ang pinaka-excited talaga kami after wedding is yung umuwi sa house. And then nakakatawa, kahapon pag uwi namin dito sa bahay, talagang iba no? Napakasimpleng bagay, pero ito talaga ako pinaka-looking forward. Sobrang nakakataba ng puso. Hindi pa ako sanay. Hindi pa kami sanay sa ganitong Parang upo lang kami ni Joel dito sa bahay, tapos tawa lang kami ng tawa. Sabi, shucks, hindi kami paniwala na kasal na kami talaga. Gumising ako kayo ng umaga, tayo agad ako, tapos nagluto ko breakfast. Feel na feel ko maging mister eh. Yeah, pero sa honeymoon ngayon question, magpaplano na rin kami. So, this coming week, hopefully makalabas na rin kami ng bansa. So, medyo nagkaroon ng delay sa pagpaplano ng honeymoon namin kasi nga nag-a-apply kami sa visa. So, doon nakatago yung passport namin. So, ayun, at least nakuha na namin ngayon. Kaya we're planning to go sa Japan.
yun yung first option namin. If makahanap kami ng good deal. Yes. Sa Japan. Actually, minimum In Japan. Pero talaga ang gusto namin puntahan para sa honeymoon is yun nga, pumunta kami sa Canada tsaka sa USA. US. Or magku-cruising kami. Pero dahil nga na-delay yung mga visa namin, dito muna kami kung saan meron kami visa, which is sa Japan. Yes. So, ayaw naman namin na wala ding gawin after wedding kasi gusto rin namin ma-feel talaga, uy, kasal kami, nasa honeymoon stage tayo. So, gusto namin may ganon. So, dun pa guys, wala pa masyadong concrete plan, pero... Pero ito na yung love, may ikot na natin yung buong mundo. Sa Japan tayo guys, sa first destination. Plan about having kids. Nasagot na namin to before eh. So, napag-usapan na rin namin to ni Kat. So, most likely, 2 years from now, pag-uusapan na namin siya. Pero ngayon, wala pa kaming conversation na. Hindi naman sa parang ayaw mag-baby. Siguro, hindi pa muna sa ngayon. Gusto pa namin ma-enjoy ni Jovel yung isa't isa talaga na siya muna yung baby ko at ako yung baby niya. Malay mo naman, di natin alam kung maibigay ni Lord, maibigay. Pero siguro after 2 years. Yeah, tsaka pero, ayun, kahit na 2 years pa namin paplanuin, ano na rin kami, hindi na rin kami magte-take ng any family planning din. Yeah, mga contraceptives kasi nga, dahil ko naririnig din na may mga side effects sa kanila or whatsoever. So, kung maibigay, kung hindi. Pero, Sorry. ayun kasi! Sorry. Oy, grabe para naman na Rapel. Hindi kita na Rapel, grabe ka naman. Basta wala pa guys, Yeah. diba? Pero enjoy muna namin yung time. Tignan nyo nga, 1 day pa lang kami, sobrang ano pa lang eh. Gusto ko namin i-feel yung ganito. So, baka 2 years from now. Soon, magkakaroon na tayo ng mini Kat and mini Joel. Pero hindi pa ngayon, guys. Baby pa to eh, 25 pa lang to. Sinong event organizer nyo? Ito yung nasabi ko na kanina. Awesome events. Kung sino yung ikakasal dyan. Promise, guys, wala kayong masasabi dyan. Quote ulit ako, hindi sponsored to. Pero sobrang solid nila kasi ganun nila pinaghandaan. Stress-free ako sa kasal dahil sa kanila. Thank you, team. Yeah, The best awesome kayo. events. Miss Sha, Miss Pia, wala na akong masabi. And thank you sa discount kasi may discount tayo sa kanila, di ba? Pero they will go the extra mile para sa inyo talaga. Kaya nga kawawa sila Miss Pia, Miss Cha nun after talagang bagsak na pagod sila kasi nga syempre sila yung nag-asikaso. The best talaga kayo. Thank you guys. By the way guys, ang pinaka-importante, yan talaga, yung magiging wedding coordinator nyo. Yan yung biggest decision na gagawin nyo for your wedding kasi sila yung mag-guide sa inyo all throughout. Kaya nga, para sa akin, tipirin nyo na lahat, wag lang yung organizer nyo. Kasi importante dun hindi ka nai-stress eh. Kasi syempre, lalabas yan sa magiging outcome or aura mo that day. Kaya dapat chill ka lang, diba? Ilan ang total guests nyo po? Ang nakalagay sa wedding guest ko is around 160 guests. Konti lang naman yung hindi umattend, parang less than 10. Oh, so most like mga 150? 150, around ganun. Feeling ko nga parang wala pang 100 yun eh. O parang konti. Parang konti lang siya sa eyes namin, pero 150 guests yun. May piece of advice din ako sa mga ikakasal. Kung kaya ng budget, tapos kung talagang marami kayong mga kaibigan at mahal sa buhay, as much as you can, invite as many people as you want na mahalaga sa inyo. Yun lang naman. Parang feeling ko maganda din, mangyari din. Kung importante sila sa inyo, yun naman talaga yun. So invite nyo sila. And kung pumunta man sila doon, well, at least in-invite mo sila. Pero masaya, ang saya rin na makita mo, like sinasabi nga palagi, there will be 2 moments lang na magsasama-sama yung mga mahal mo sa buhay. Yung una, yung sa wedding day mo, and pangalawa is yung sa burol mo na. Nakakasad naman yun. Kaya, di ba, sa wedding day mo, yun eh. Like, parang hindi na mauulit yung moment na yun. Nakasama yung family mo, kasama yung family ko, mga friends natin in one room. Di ba? So, kung isang beses lang mangyari yan, gawin yun ng ano, di ba? Yeah. Pero syempre, iba-iba naman yung mga gusto na mga Yes. couples. Totoo Pero naman. for us, mas maganda yung ganun. Anong gift nyo sa isa't isa? So, ito yung gift ko sa kanya. Yeah, Watch. guys. My first ever Rolex, guys. Ito talaga yung dream watch ko. As in, dream watch ko. Grabe. Wala lang ako masabi. As in, talaga sabi ko, nung nakita ko to, ay wala, tatakbo na ako sa altar. Kita yung itsura ko. Guys, ito, guys. Rolex, guys. As in, alam to ni Katrina. Yun naman, no? Ang ganda. Yes, yan yung gift niya sa akin. And yung gift sa akin ni Joel, which is may nagtanong din dito kung saan ko nabili yung diamond earrings na yon. Kay Joel po galing. Gift niya po sa akin yung diamond earrings. Ay, hindi lang siya basta-basta diamond earrings kasi 5 karat siya. Hindi, wala pa rin yung sabili mo dito. Well, kahit na. Wala Still na yan sa- diamond pa rin. Grabe, pero ito, pinag-ipuran ko talaga na sobra yan. Love, ingatan mo yan. Thank you, Talagang- love. Thank you, love. Pero simula ngayon, tipid na kami, guys. Kasi as one na kami sa pera. Yes. Yan na yung first and Love last. na love ko to. How much ang range ng price ng wedding rings nyo? Actually, itong wedding rings namin, galing siya sa
Jace Diamonds. Yeah. Ito yung page nila. Isang branch pala natin. Sa Ayala Malls, Manila Bay. Yes, sa Ayala Mall, Manila Bay. And nag-range to, 30 to 50,000. Yeah. If hindi ako nagkakamali. Yeah, very Pero may reasonable. very reasonable. And may mas mura pa sila or may mahal. Depende rin sa design na gusto nyo. Pero yung sa amin, doon siya nagre-range. Tsaka nasa mas simpleng side kasing kinuha namin, yung hindi masyadong maraming diamonds. Like, very versatile sa lahat ng outfit. Yes. Tapos ako, kasi ayoko yung ma-outshine yung engagement ring. Gusto ko magiging aswan sila, kaya ito yung napili ko. Yeah, big shoutout sa Jace Diamonds. Thank you, team! Sino supplier niyo sa flowers? Sa flowers ko naman, lalo na yung bouquet ko at sa mga bridesmaids ko at mga entourage ko, galing siya sa To Deseo PH. Ito yung page nila. Thank you, Kuya Dan! Grabe, pinaiyak ako niyan dun sa picture ng daddy ko sa bouquet ko, kaya kasama ko sila. Ang ganda ng flowers ko, sobrang fresh and perfect na perfect. Nakita mo ba yung sa bridesmaids? Yeah, yung cute. parang basket na may Yeah, flowers. Di ba kakaiba? Thank you, Kuya Dan! Thank you to ganda. Deseo team! Ganda, nabuhay. Nagkaroon ng buhay. Yung ceremony pala natin. Yes. Dahil Anong ginagawa nyo the day after wedding? Wala, tulog kami, guys. Tulog. Tulog talaga, literal. After ng wedding, nagkakayaan pa nga kami magpipinsan na, uy, mag-board games tayo, swimming tayo. After party, gano'n. Oo, after party. Pero wala, bagsak kami pag uwi. Tapos kwentuhan na kami ni Joel sa kawan. Habang nagre-reminisce kami, grabe, sobrang ganda ng wedding natin. Sobrang perfect, hindi umulan. Ganon. Tapos tulog na kami after. Kasi talagang pagod, guys. Doon namin naramdaman yung pagod after wedding. Most memorable memories na babaunin nyo till ngayong kasal na kayo. Best moment ko nung kasal, yung pinaka-favorite ko talaga. Yung nagbukas yung door, yung lalabas ka na. Parang yun yung pinaka sa remarkable. And nakikita ko, naririnig ko lagi sa mga sinasabi ng mga kinasal na rin na yung sa moment na yun. Parang magkakaroon ng flashback sa lahat ng pinagdaanan nyo and all. And talagang ibang feeling nung nandun ka. Ako talagang hindi ako iyakin, talagang hindi ako nakita ni Kat umiyak unless may pinagdaanan na sobrang bigat talaga. So, Parang once ko pa lang nakita si Joel umiyak, pangalawa pa lang tong wedding. yeah, ganun. Talaga, hindi talaga ako iyakin, kumbaga. So, nung day na yun, ewan ko, parang akong weird na Yeah. Iyak lang, iyak eh. Sabi ka ng organizer natin Ma'am, si Sir Joel, kanina pa iyak ng iyak. Di pa nagsisimula, umiiyak na. Sabi ko, ba't umiiyak? Mamaya mahawa ako pagpasok ko. Hindi naman. Pero yun yung favorite ko, yung pagbukas, tumugtog yung, through the years. True. Parang yan, iba yun. Iba yung feeling na yun na sabi ko, grabe, ito na yung future ko. Ikaw? Ako din, yun din. Ibayin mo naman. Kung yun ba't ko babaguhin ko? Second thing na favorite mo. Yung tapos na yung wedding, tapos nating I do, diba parang nagsasabihan tayo, kasal na ba tayo literal nun? Javier na ba ako? Gumaganon ako sa'yo, diba? Official na ba talaga? Sabi ko ganun. Kasi talagang parang nag-flashback sa akin yung 1 year na preparation na parang ini-imagine namin ni Joel yung day na yun. Tapos nangyayari na siya nung araw na yun. Sabi ko, ay grabe, kasal na kami talaga literal. Diba? Tapos uuwi na tayo sa iisang bahay talaga na hindi na ako papaalam kay mami. Sa'yo na magpapaalam si mami kung heramin niya ako. Yung mga ganun. Sobrang happy. Pero yung one ko pa din, yung nag-open yung, tapos nakita ko si mami, yung mga tito ko, tapos ikaw, nakita ko, umiiyak ka na. Yun yung pinaka-memorable sa akin sa wedding. Alam mo, isa lang yung request ko, love. Parang ayoko maka-move on tayo sa wedding. Darating naman talaga yun doon. Pero ano ba yun? Unrealistic desire. Saya, sobrang saya. Tapos, lahat memorable eh. Kung may sasabihin mo ako, yung buong araw na yun memorable sa akin. Like, every detail, alala ko pa rin mula sa pagising ko. Hanggang sa pumikit yung mata ko nung araw na yun. Alam ko talaga. As in, kaya ko siyang i-remind ko siya lagi sa utak ko para maalala ko siya hanggang pagtanda ko. Any wedding regrets po? Wedding regrets? Ako sa totoo lang wala. Sa sobrang naging maganda yung wedding ko, wala ako talaga nire-regret. Iniisip ka namin yan ni Joel kung may babaguhin kami that day, ano yun? Wala kaming masagot. Kasi super happy na kami sa wedding namin. Totoo Niregret ka ba? Siguro nabagit ko kanina kung possible makapag-invite pa ako ng mas maraming tao. Hindi baby, sasabi mo yan ngayon. Nagpa-buffer ako ng 20 na tao kasi sabi mo gusto mo pang mag-invite. Wala ka nang ma-invite. Kung marami akong friends lang. Wala siya friends kasi, kaya wala na siya may lalagay. Wala akong regret. Siguro, piece of advice sa mga ikakasal. Kasi ang hirap kasi na nag-worry ka sa weather. So, if ever ni-schedule nyo yung wedding day nyo, like, lagay nyo na sa time. Unless kung may sentimental, kung may meaning talaga sa day na yun. Pero hanggat maaari, dun na sa month na talagang alam nyong hindi uulan na hindi kayo magkakaproblema. Para at least, that's one thing na aalisin nyo na sa pagka-stress. Kasi kami, all year round, talagang weather forecast. So, dagdag siya sa stress. Pero kasi kami, ang tinarget talaga namin kung ano yung day ng
proposal ko, yun na rin yung day ng wedding namin para at least isa na lang aalalahanin. Tama. And, well, kung gusto niyo talaga yung rainy season, pwede naman. Korean friend tayo na pumunta doon, si Gino. Oo. Maaga siya pumunta, we're worried na baka umulan, sabi kong ganyan. You know, in Korea, if it rains, it means it's blessings. Yeah. So, Korean, if wedding, raining, very good. Yeah. Gaya mo pati salita ni Yeah, Gino. rain. Kapag malakas yung rain, mas maraming blessings. Yes. So, Ako naman that day, bumili na nga ako, 'di ba, ng ilang payong. Sabi ko, okay na kahit umulan, kasala lang ako. Feel ko okay naman din yun. So, wala na siya sa isip ko. Pero, regrets wala ako. wala din ako. Nagbembangan ba agad? Guys, naman! Hindi ko in-expect may mga questions na tayo ganito. Wala pa guys. Masyado kayong advance. Hindi pa nga nag-honeymoon. May first fight na ba agad as a married couple? Meron. Meron ba? Meron. Pag akyat namin ng room ni Joel, danggulo ng room nito! Hindi ko nga kwarto yun. Sabi ko, kasi ako, sobrang linis ko talaga sa room ko. Kasi magkaiwalay kami ng room nung unang araw. At pangalawang araw, isang room na lang kami. Pag akyat ko, syempre pagod na ako. Hindi ko na-expect na maglilinis pa ako. Pero sabi ko sa kanya, sobrang dumi. Hindi ko makasalanan yun. Sabi ko, hindi ko kayang matulog dito, love. Sorry. So, sobrang nainis ako. Bumaba ako sa baba. Kina mami. Hindi ko alam. Pahinga lang ako konti dun. Tapos ako naman, naglinis na lang din ako. Naiintindihan ko naman. Pero hindi ko fault yun. Lilinayin ko, hindi ko fault yun. Talagang doon kami nag-shoot. Andun lahat ng mga boys and everything. Wala naman kami other place na pwede pagsabihan. Tama naman. Pero hindi ko kasi na-expect na gano'ng kakalat. Like yung basura talaga, literal Oo, pero hindi ko naman kamagalit sa akin noon. Hindi ako nagalit sa'yo nun. Oh, yeah. Kasi nga, hindi Pero ko hindi nga ko fault. na-expect. So, naglinis na lang ako. Then, ayun, pagbalik ko manikat, okay na. Pinilit niya rin. Wala So, siyang kaya magagawa. kasi din yung moods, kalat lang naman yun, maayos naman. So, hindi naman siya away na away. Negotiables and non-negotiable during prep sa suppliers. Ang non-negotiable ko is mga coordinators. Yun yung mga dapat hindi mawala. And maraming food sa cocktail hours. Kasi may naranasan kaming wedding na, syempre maghihintay ka ng ilang, siguro oras yun. Kasi nga mag-shoot yung couple after nung wedding. So, yung mga bisita mo maiiwan doon, nag-roam around, tapos kakain-kain sila. Tapos, nung time na yun, inattendan naming wedding, parang almost 2 hours yun, kami naghintay. Tapos, naubos na yung food. Tapos, parang ang mga feedback ng mga tao doon, grabe, gutom na ako. Naririnig ko yung mga ganun. So, sabi ko, dapat sa kasal natin, sobrang daming food. Tsaka sobrang daming activities para hindi masyadong mabore yung mga bisita namin. And, according sa feedback nila, hindi na sila nakakain masyado sa mismong buffet namin dun sa wedding kasi napasobra na sila dun Napasobra sa naman. namin, cocktail hour, which is better lang sa akin kasi nga, mas okay na busog kaysa gutom, di ba? Ako isa pa, dadagdag ko sa non-negotiable, yung photo and video. Big shoutout pala sa Nice Print para sa mga photos namin and sa video natin is yung sa Project Mayo 7. Bakit? Kasi ito lang yung bukod tanging mga babalikan mo sa wedding day. So, syempre, dapat maganda yung mga bagay na... Ayun lang wala nang iba Bukod sa alaala mo, yung literal na nakikita mo, yun yung mga photos and videos. Na-realize ko doon na, grabe, sobrang importante ng photos and videos. And kami, talagang wala kayong pagsisisi. Talagang yung pinaka-best talaga ng mga suppliers nakuha talaga natin para sa wedding day. Isipin nyo, Nice Print. Nakita nyo naman yung wedding pictures namin. Talagang sobrang ganda. Naipost na nga namin halos lahat. Ay, hindi pa nga lahat Ang dami pa namin natitira dyan. Hindi namin alam kung paano namin mapupost. Sobrang ganda. Kaya, the best talaga kay Nice Print. Thank you. Kasi naibigay din agad nila yung photos natin, di ba? Then, sa Project Mayo naman, kita nyo yung SDE namin. Ganda. As in, goosebumps. As in, yung buong crowd. Ang ingay, They di went ba? wild talaga nung napanood nila. Kasi, galing. Very intense. Lahat ng emotions astig, talagang very emotional, masaya. Tapos, wala Biglang naging solemn kasi naging vows, which is yun talaga yung ginusto namin ni Joel at sinabi namin sa kanila. And nagawa naman nila, kaya talaga thank you sa photo and video namin. The best po kayo. Kapag gumi-wedding kayo, yeah, highly recommend. Negotiables. Ano pa yung mga pwedeng tipirin? Siguro masasabi ko venue. Venue. Feeling ko sa venue, maraming mga affordable din na places na accessible naman, maluwag. Yes. Pero kaya namang pagandahin talaga. So, ang maganda, big shoutout pala sa Traviesa Tagaytay kasi talagang very affordable sila. Yes. And talagang ang ganda ng lugar nila. Tsaka maganda sa Traviesa, guys, 1 event per day lang sila.
Unlike sa ibang events place na sabay-sabay meron akong gano'n na experience din na kasal na sabay-sabay. So, naririnig ko yung mga iba't ibang tao, diba? Pero sa Traviesa, guys, 1 event per day, and ang dami nilang garden doon. I think, ilan yung pwedeng gamitin? 3 or 4. So, mamimili ka kung anong gusto mong garden doon. Doon sa garden namin, good siya for 300 na tao or 200 na tao. Pero may garden sila na pang-intimate lang. Yeah. May garden sila for that. And maganda sa Traviesa din kasi nga meron na silang hotel sa loob. Yes. So doon na lang nagstay yung family ko, family niya, yung entourage namin. So talagang hindi nahirapan din yung coordinators namin na hagilapin din sila kasi nga andun na lang kami sa place. And sobrang affordable accommodating nung staff nila. Talagang inalagaan nila kami. Kaya thank you Traviesa team for that. Sobrang the best ng wedding venue namin dahil sa inyo. Sobrang ganda. So, kapag maghanap kayo ng pwesto ng venue, like, magkaroon kayo ng multiple options. Yes. Kasi consider nyo talaga, like, kung gagastos ako ng sobrang laki dito, may room pa ba ako for other suppliers? Which, yun yung magiging reason para maging maganda yung venue. Kasi, syempre, ang laki ng difference. Sobrang magmamahal talaga yung gastos natin. Let's say, kung nag-hotel tayo, Ay, diba? oo. Talagang ubos budget natin doon. Although maganda talaga doon, top tier talaga pag sa hotel. Pero kasi kami nag-limit kami ng budget So, Hindi naman limit. Nag-set lang kami ng budget talaga kung saan lang kami iikot. Kasi ayaw naman namin magsobra-sobrang gastos sa kasal. Diba? So gusto namin realistic lang. So talagang naghanap kami ng venue talaga na affordable tapos maganda and perfect yung Traviesa doon. Kaya sila yung napili naming venue sa aming wedding. other than that, siguro talaga ano lang kayo, magkaroon kayo ng budget na kaya nyo talaga. Siguro yun lang. I mean, pag nag-set na kayo, very first decision na gagawin nyo, mag-set kayo ng budget. Yes. Then, try your best para mag-stick talaga sa budget na yun. Like yun. Pero syempre, aim for the best pa rin. And ang dami ng sulit ngayon di ba? Ang daming magagaling, ang daming mga talagang reasonable yung price. Pero yun yung mga negotiables. Pero yung mga non-negotiables na sinabi namin, talaga make sure na dadagdag ko pala sa non-negotiables. Napakagaling na host dapat. Siya na. Tama. Non-negotiable yan. As in, ngayon ko napatunayan na non-negotiable. Kaya big shoutout. Talaga yung best yung kinuha natin kay Host Jam. Yes. Si Host Jam, kahit anong klaseng bisita meron kayo, mahiyain, hindi masyado matao, or hindi masyado ma-event, pag si Host Jam ang host nyo, talagang ang pagkaka-introvert ng mga tao magiging extrovert sa kanya. Ang dami kong feedback sa guest natin na sobrang, kasi kami, nagbibihis kami during reception So hindi namin nakita mostly nung program. Pero sobrang saya nila. May message sa akin yung friends ko, grabe sobra yung host nyo. Talagang napasayaw ako, napainom ako. Sobrang nabuhay niya talaga buong reception. Walang inantok. At ang pinaka maganda sa lahat, wala halos umuwi. Yeah. Kasi 'di ba usually after ng kainan umuwi, pero dahil kay Host Jam, yung program ni Host Jam, talagang nagstay. At makikita nyo yan sa mga BTS namin, sa mga stories ko din, na grabe nagkakagulo yung crowd dahil the best si Host Jam talaga. Yeah, totoo yan. So, depende naman yun sa goal nyo. Kasi kami, ang gusto namin fun Kaya nakiusap talaga kami sa Host Jam team na, kami, yung personality namin, medyo kami. Medyo may mahihain funny, kami, funny siya, lively, na may konting, So, kaya, ang nirequest namin kay Host Jam, pasayahin niya yung crowd talaga, yung mga guests namin. Pero meron din siya mga events na talaga ang goal nila is maging elegante, maging decent. formal. Yeah, so depende yan sa goal nyo. Pero sa amin kasi yung fun, memorable, tsaka energetic, yun yung in-achieve natin. Kasi pinapapili kayo doon ni na Host Jam kung anong klaseng approach yung gagawin niya, 'di ba? Ganun ka-professional, kagaling ang team Host Jam kasi kaya nila ilugar yung sarili nila kung nasaang event sila, Yeah, diba? yun. Kaya shoutout sa'yo, Host Jam. The best ka talaga! Yeah, para sa reception yan, guys, Sarap ikasal ulit, tas si Host Jam, 'di ba? Yes. And, ako, meron ako ng negotiable, makeup artist mo. Guys, pumili na kayo ng talagang magaling na makeup artist. Kasi ako, yung makeup artist ko, shoutout kay Makeup by Math, siya talagang umahawak ng face ko, bata pa lang ako. High school pa lang ako, nagtatitle na ako sa JS Prom dahil siya yung umahawak ng mukha ko. And that time, kakasimula pa lang niya. Siya din nag-makeup sa ate ko nung kasal kasi sabi ko kunin niya yun. So, siya din nag-makeup sa kasal ko ngayon. Ang laki ng improvement niya. And kitang-kita nyo naman sa makeup ko that day. Talagang feeling ko ang ganda-ganda ko talaga nung kasal ko dahil sa makeup. At yun yung feeling ko favorite part ko naman sa ginawa ko sa buong wedding. Yung tamang pagpili ko ng makeup team ko kasi talagang lumabas talaga yung gusto kong maging mukha ko noon, 'di ba? Yung parang makeup
mo siya na hindi mag-iiba yung itsura mo. Parang ikaw pa din. Tapos very light lang, hindi mabigat sa feeling. Kaya thank you, K-Matte. The best ka, Matte. More bookings to come. Tsaka pala, affordable pa si Matte. Kasi yung iba kasi 100 plus. Pero tanungin nyo kung ano yung rate niya. Magugulat din kayo sa fees niya na ganun lang. I mean, hindi naman sa ganun lang. Siyempre may presyo pa din. Pero hindi siya yung sobrang talagang gastos ka ng 6 digits. So, dapat siguro tignan nyo yung profile nila. Kasi feeling ko, different makeup artists, iba't iba rin sila ng strength. Oo. So, tignan nyo kung anong type of makeup yung gusto mo sa wedding nyo. And tignan nyo kung ganun nag-fit yung pinaka-craft nila. So, iba-iba yun. So, ito talaga pinakamagandang bride to. And perfect to perfect yung makeup artist niya. Galing, yun lang. Depende sa type ng makeup, diba? Kung gusto nyo yung makeup artist na medyo mahal, go, diba? Oo, depende pa rin eh. Depende yan. Kasi syempre, expertise nila yan. Kung ano yung presyo nila, dapat go tayo dyan. Any plan po na iparent ang gown mo? Wow! Kasi, Pinagkakitaan niya. guys, ang dami din nag-message sa inyo, nag-comment sa inyo. Thank you so much. Ang ganda ng wedding gown ko. Pinagawa ko siya sa Mark Brides Manila. Thank you kay na Miss Joey, kay Miss M. Talagang 1 year preparation din yung gown ko, I think eh. Or 6 months. Yes. Ako talaga wala akong idea sa utak ko nung pumunta ako doon. Sabi ko, Miss Joey, wala talaga akong peg. Kaya nagsukat-sukat ako doon para malaman ko ano yung perfect sa body type ko. Then, sila na nag-come up ng design. Kaya, nung nakita ko yung sketch, hindi ko na siya pinuulit. Sabi ko, go na po yan, Miss Joey. Tapos, hanggang unti-unti na ako nagsusukat. Sabi ko, shucks, ang ganda ng wedding gown ko. Yung huling fitting ko kasi hindi pa siya ganun eh. I mean, parang nagbago pa siya eh. Nagulat na lang ako nung wedding ko na yun na yung pinaka-final outcome. Sabi ko, sobrang ganda, Miss Joey and Miss M. Talagang hindi ka rin nila papabayaan kasi tayo, di ba, pumunta sina Miss Joey doon sa, sa Traviesa para i-help ako doon sa wedding gown. And ang maganda na sa wedding gown ko, hindi siya mabigat. Talaga parang kakaiba siya. Parang hindi ko siya usual na nakikita and wala akong babaguhin doon kung may chance man akong baguhin kasi sobrang perfect na siya for me. And kung may plan akong iparent, siguro ipahiram. Ipahiram na lang sa inyo kung kakasya kasi sobrang sikip sa akin ng gown ko na yun. Talagang inipit namin talaga yan para kasi corset type siya. So if mapapahiram ko at kasya sa inyo, why not, diba? Yes. Para pare-pareho tayong maganda yung gown, diba? Yeah, also big shout out sa Aurea Vinluan Designs. Yun naman yung sinuot ni Kat for the reception gown. Yes, yung makikita nyo para minimalist na corset sa top. Tapos Yeah, medyo A-line naman yung type nung gown ko doon. Sa Aurea Vinluan Designs ko yun. Galing din nila Miss Au. Yeah, tsaka yung after party ko, yung skirt na yun, galing sa kanila din. And yung suit ni And yung suit ko, Joel. na double-breasted, yung stripes talagang yan. Sinurse out talaga ni Miss Au yung talagang fabric niya. Kaya sobrang ganda. Ang galing. So, not just for gowns, pati sa mga guys, gumagawa rin siya ng suits. Yes. Pinahirapan muna sobra si Miss Au dun. Ang dami revisions. sobrang dami. Nagpapapayat kasi ako eh. Nagpapapahit kasi siya. So, una fitting namin mataba siya. So, sunod po, siya na nga lang actually yung hinihintay ko. Kasi akin, matagal na, tapos na yung gown ko. Tsaka yung tela niya, galing pang ibang lugar. Kaya, ang ganda. Thank you, Miss Au! Bridal robe supplier, please. Guys, sa Orange app ko lang siya nabili. I think 1,000 plus lang yun. Ganda kaya nun. Kasi nung naghahanap ako ng iba talagang mahal. Pero doon, isang beses ko lang mo siya gagamitin. Doon na lang kayo bumili. Makikita niyo yun. Bridal robe, lalabas na agad siya. Yes. What are you most looking forward to as a married couple? Ang dami. Ako sobrang dami. Talaga? Like, talagang makapag-travel tayo, makauwi tayo sa bahay natin, nang hindi na kailangan nagpaalam kay mami, maghatid sundo, diba? Tapos, di ako makapagitay din, mag-grocery tayo ng sobrang dami na dito sa bahay kasi nga dito na tayo titira, hindi na yung snacks lang yung bibilin natin. Tapos, hindi na ako makapaghintay din na papasok tayo ng work, tapos sabay tayo uuwi na, yung mga ganon. Sobrang dami. Tapos, makuha pa natin yung mga pinapangarap at pinaplano pa natin, like mga businesses, yung family na gusto natin buuin, like magkaanak, ang dami. Ang dami, sobrang excited ako doon. Ang ganda nun. Ikaw? Ako naman, look forward ko, ang mas gusto ko talaga, like, parang mag-continue ko ano yung sinimulan natin. So, like, feeling ko during boyfriend-girlfriend stage natin, parang feeling ko naging okay yung mga decisions natin. Tapos kung paano natin hinandle yung relationships tsaka yung isa't isa. So, yun kasi, pag sa marriage kasi ang dami nagsasabi na iba na to, mas mahirap to, talagang yung away nyo pang matindihan na, well,
ayun lang talaga. Alam ko naman yun. Talagang yun yung mga sinasabi ng lahat na talagang darating talaga yung sa relationship. Like, parang sa alak kung makontinue lang natin yung sinimulan natin. Yes. Na hanggang sa dulo, syempre, mas matagal to. Talagang panghabang buhay na to eh. Like, piliin natin palagi na yung isa't isa. Na i-workout siya. Like, ayoko rin mawala yung momentum na to eh. So, talagang kung ang trabaho, tinatrabaho, ang relationship tatrabahuin din natin. So, yun, yung mga fun times, yung mga good things, yeah, sobrang exciting yan. Pero yung mga everyday struggles, yung pag nasanay na tayo, yung kapag naging na lang tayo naging regular nila yung mga days, na wala na yung spark, yung wedding high, na wala na lahat ng yun. Like, pipiliin pa rin natin na maging masaya, pipiliin pa rin natin na ayusin yung mga problema. Like, darating yung time na magiging choice na siya eh. Yeah, nakakatakot din. Siyempre, yung naririnig ko yung mga kwento nila, grabe, ganun ba talaga? So, mawawala kami sa era ni Joel na parang, ang kinakatakot ko, mabago nga yung boyfriend-girlfriend as a husband and wife. Pero, di ba, sabi nga ni Pastor, kapag nasa center ng relationship nyo talaga si Lord, talagang hindi kayo basta-basta maaalis sa pagkakaisa nyo, kumbaga, di ba? Ang di ko rin makakalimutan na sinabi ni Pastor, walang perfect marriage, pero pwede yung maging happy and lasting marriage. Yes. So, yun lang. Kasi ngayon, parang naging negative na yung term na Ang daming trauma sa marriage, Oo, diba? nakakatakot talaga. Ang daming malungkot, ang daming cheating, ang daming talagang nagkakasiraan ng buhay dahil sa mga relationships na to. So, nakakatakot siya, ang daming na-build up na trauma, pero wala na bang chance para sa kabilang part na masaya, na alam mo yun, inspiring or strong relationship, parang yun lang. So, yun lang. Tatrabuhin natin. Tatrabahuhin talaga. Yun yung term na yun eh. Hindi kasi, kung hindi tatrabaho din yung, paano pag ikaw lang yung nag-workout na sa relationship, hindi rin mag-workout yun. Dapat talaga together Dalawa kayo. Isahang galawan na lang kayo sa relasyon, diba? Kasi nga aswan na kayo. So, yeah, yun yung look forward namin sa wedding. And we're so happy na mai-share din sa inyo to guys kasi nga sobrang naging happy kami sa naging kasal namin and hopefully may mapulot kayo dito sa video na to at sana masundan pa ulit. Yeah, totoo. So, if may mga questions or ideas, suggestions kayo na pwede nyo maibigay sa amin, comment down below. Yes. Kasi gusto na namin simulan din na mag-vlog na kasi finally, nasa husband and wife era na kami. Mas marami na kami share sa inyo na hindi namin share pa dati, obviously, kasi nga, boyfriend and girlfriend pa lang. Yes, and gusto ko lang din magpasalamat sa mga family, friends, suppliers namin for our wedding. Kasi kundi dahil sa inyo, hindi magiging perfect yung wedding namin. Thank you very much and another chapter na to ng life natin. So guys, gusto ko lang din i-big shoutout lahat ng mga naging suppliers namin. Baka may hindi kami na-mention na importante. Yes! So again, ito guys, take down notes na lang ha. Actually, may nagtanong din naman. Isa-isain na natin to. So guys, ito yung mga suppliers natin, yung mga major suppliers natin sa ating wedding day. Love. Planning and Coordination, Awesome Events PH. Sa venue, Trabieza Tagaytay. Hair and Makeup, Makeup by Matt. Photo, Nice Print. Video, Project Mayo 7. Wedding Gown, Mark Brides Manila. Suit and Reception Dress, Aurea Vinluan Designs. Sa wedding rings namin, Jace Diamonds. Host Jam, Band, Actions Band. Smile namin, Dancast. Thank you, Dancast. Then, Ninang Gifts namin sa Falasio PH ko kinuha. Entourage Flowers sa Tude Sayo. Photoman, MIB Photoman PH. Content Creator, Romantic Reels. Audiophone, Voice Tapes PH. Glow, Yumi Skin. Thank you, guys. Monogram, For Your Wed. Live Painting by Ellie. Nails, Chest Nails. Then, sa mga food carts natin, The Crunch, of course. Senior Pita, Street Food, Ice Sauce Food Cart, Froyo Ice Cream, How Yellow, Cocktail Drink, Lux Craft Manila, Coffee, Streetlight Cafe, Souvenirs Booth, Craftsmanship, Grazing, Cocktails Manila, Grazing Table. Yon. Maraming salamat sa lahat ng mga naging suppliers namin. You really made our wedding really memorable and special. And guys, kayo, kung ikakasal kayo or baka may special occasion kayo na i-celebrate, we highly recommend you check them out kung ano man yung need nyo. Kasi talagang kami, proven and tested na namin siya. And we vouch for them. Talaga, kapag nagkamali kayo, ewan ko na lang kasi napakaganda ng experience namin sa kanila. So, yun lang naman. Maraming salamat. And yes, we'll see you sa next video. Thank you, guys. We're married.